Ayan mga ka-agri, oh. Patay na yung uod sa sibuyas. Arabas yan mga ka-agri, matigas. Mahirap patayin talaga yan. Yan ang perwisyo sa sibuyas. Pero tingnan nyo, inisprayan ko yan kagabi mga ka-agri. Tapos ngayon, ayan, nakakapit pa siya. Pero kuwan na siya, lupay-pay na, patay na. May knockdown effect mga ka-agri yung inispray natin. Ayun pa yung isa, oh. Patay na yan mga ka-agri. Mamaya ipapakita ko mga ka-agri kung ano yung inispray natin dito na mabisa. So ayan mga ka-agri, nagpapatubig tayo ngayon dito sa kuwan natin, sibuyasan. Bali kuwan lang siya mga ka-agri, pang 3 days. Medyo nag-adjust kami ng isang araw. Hindi na namin hinintay na mamuti ng gusto yung lupa ng sibuyas kasi nga aabono, ayan oh. Para na sa ganun yung abono na yan, mas kainin siya ng sibuyas. Puti na rin yung lupa, kaya lang hindi pa masyado mga ka-agri. Kumbaga bukas pa sana ito patutubigan kung walang abono. Pero dahil may abono siya, kailangan mga ka-agri, patubigan na natin para na sa ganon hindi lumayo o hindi mawala yung, hindi mag-evaporate yung kan natin, yung abono na nilagay natin dyan. Yan, mas kuan siya, mas gugusar ngayon siya. Sa Ilocano, mas gugusar mga ka-agri, o mas tatalab. Yan. Ito. Meron siyang tagas. Ganyan lang mga ka-agri, magpapatubig. Ganyan yung klase ng sibuyasan dito sa amin mga ka-agri. Kaya pag nagpapatubig kami, pinipilitak lang. Tapos ayan, sinasabayan ng kasama ko ng pagdadamo. Kung may nakikita siya na muta dyan mga ka-agri, yung muta lang naman talaga yung damo na rito mga ka-agri sa sibuyasan namin. Pag may nakikita siyang ganyan, ayan, tinatanggal-tanggalan niya na. At least kada patubig mga ka-agri, nagdadamo-damo. Tapos nababawasan natin yung damo dyan sa may sibuyasan. Kaysa nagpapatubig ka lang, wala ka na, kung pan naman pwede mo namang damo-damuhin, pulot-pulutan mo lang ng paisa-isa yan. Magiging malinis pa yung sibuyas natin mga ka-agri. Ayun na, napatubigan na yung dalawang banos na yan. Ito, yung dalawang banos. So dito na lang tayo. Tapos yung last na mamaya yun. Ayun o, ganyan pa itsura niya mga ka-agri o. Ayan. May mga tuyo-tuyo na siyang parte pero mayroon pa siyang basa na lugar. Ayan, kaway-kaway, Gino. Ayan, si ano na? Kapatas Vlog, ayan. Napakasipag mga ka-agri na kasama. Ayan, ipakita na natin yan. Ngayon mga ka-agri, tatalakayin nga natin kung ano yung in-spray ko rito na pang-uod. Insecticide mga ka-agri. Kung ano yung insecticide na ginamit ko para dito sa sibuyas. Alam ko mga ka-agri na maraming namumroblema sa magsisibuyas kung paano nila to nakokontrol yung, o kung paano nila makokontrol yung uod sa sibuyas. Yan talaga, problema talaga yan sa may magsisibuyas, lalong-lalo na mga ka-agri dito sa Nueva Ecija. Sobrang hirap. May nagbablog nga rito mga ka-agri, parang alam na nila kung paano puksain yung ganito. Pero kung pa naman, hindi naman sila nagsisibuyas pa. Pero siguro tama rin yung sa kanila, yung pamamaraan nila, kasi hindi naman natin nakikita. Pero sa amin mga ka-agri, masasabi ko na ang uod dito sa Nueva Ecija, yung arabas para sa sibuyas ay sobrang tigas talaga. Kailangan mo na ng malalakas na lason para mapatay mo siya. So ayan mga ka-agri, katulad nga na nakita nyo sa may panimulang video ko, ayan o, patay na yan, uod na yan, patay na yan. Tapos meron pa rito, ayan o, ayan, yan din nga, patay na. Hindi ko natatanggalin yan mga ka-agri. Yan, hindi ko alisin yan. May tanda tayo dyan, ayun o. Alam natin kung saan lugar yan.
Yan dalawa na yan. Tapos natatandaan ko na lang yan, kapag ka nalaglag yan, ibig sabihin talagang mas epektibo pa. O kung magtutuloy-tuloy na mamamatay yan kung malalaglag, ibig sabihin epektibo talaga yung ginamit natin na insecticide. Ayan, hindi natin pwedeng pisain yan mga ka-agri kasi sample natin yan. Yan yung sample. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-agri, baka may nagtatanong bakit hindi ko pa tinatanggal samantalang nakita ko na o pwede ko nang pisain. So hindi ko ginagawa yun mga ka-agri kasi sample natin yan. Ibig sabihin yan mga ka-agri, yung mga uod dyan ganyan na. Ayan, yung inispira natin kagabi, yung mga uod na ganyan, andyan na yan, ganyan na siya. So ngayon etong nakita natin na to, oobserbahan na lang natin siya kung talagang malalaglag siya. Pero base sa itsura niya, ayan, laylay na nga mga ka-agri, akala mo ng lantang gulay. Patay na, sa tingin ko naman mamatay na yan, pero kahit ganun nga inoobserbahan pa rin natin para na sa ganun alam natin mga ka-agri na ganyan mapapatay natin yung mga sa karamihan. Hindi po pwede na pag may nakita kayong ganyan papatay nyo na kaagad. Kukanin yan mga ka-agri, obserbahan nyo rin. Ayan. So ang hinalo ko mga ka-agri dito sa pang-uod na to ay eto, Taiwanese mga ka-agri. Bali papakita ko na lang dito sa screen natin. Ayan, screenshot nyo mga ka-agri kasi hindi ko alam yung pangalan. Ang gawin nyo na lang mga ka-agri, screenshot nyo tapos Google Translate nyo, malalaman nyo kung ano yung AI nyan. Tapos kung hindi naman, screenshot nyo, i-order nyo na lang siya sa may Shopee. Sigurado mayroon si Shopee nyan. Pag wala yan mga ka-agri, ang kaparehas nyan etong kill. Kill ang tawag namin dito mga ka-agri. Eto, ayan, Taiwanese din siya. Ayan, ganyan. Ang ginagawa namin dyan mga ka-agri, yung dalawa na yan, hinahalo namin yan sa 1 litrong brudan. Ihahalo nyo na kaagad siya. Ipag-mix nyo na. Kailangan lang mga ka-agri, maganda yung pagkakamix nyo. Ayan, bali sa 1 litrong brudan, ihahalo ninyo siya. Tapos sa may mixture nyo, yung pinaghaluan nyo na yon, kukuhanin nyo siya. Teka lang mga ka-agri, nag-alarm. Ayan, bali kukuhanin nyo. Paghahaluin nyo yung dalawa, pag pinaghalo nyo na yung brudan saka yung etong ang isa na to, kung hindi naman yung kill, yun nga, pag pinaghalo nyo na siya, kukuha kayo doon ng 3 takip ng brudan. Yung green niya ang takip ng brudan mga ka-agri. Kukuha kayo dyan ng 3 takip, ilalagay nyo sa may power spray. Ayan, sa power spray mga ka-agri, yung 25 liters. Tapos ang pag-spray nyan mga ka-agri, haluan nyo siya ng ano tawag dito, yung anthracol, kung hindi mancozeb. Yan, yung mga kahit anong mancozeb, pwedeng detain, basta fungicide, ihalo nyo na mga ka-agri. Tapos pagka halo nyo na, i-spray nyo siya. Hindi basta spray mga ka-agri. Ang pag-spray nyan sa gabi, pinakamagandang pag-spray mga ka-agri sa gabi, kundi sa madaling araw. Pero mas mahirap gumising ng madaling araw mga ka-agri, kaya ang ginagawa namin, gabi pa lang in-spray na namin. Mga alas 7, ganyan, simula ng spray na yan mga ka-agri. Para nakalabas ang dahilan nun, para nakalabas na yung wood. Para pag in-spray natin, tatamaan na natin siya. Ikalawa mga ka-agri, yung mga paru-paro na nandyan sa gabi. Sa gabi kasi itlog na yung paru-paro mga ka-agri. Tatamaan na natin siya, yung mga paru-paro. So wala nang yung itlog ng paru-paro sana, na iitlog ng paru-paro, hindi na makakaitlog yung paru-paro, di wala nang magiging susunod na uod. Yun yung proseso mga ka-agri, para nakokontrol natin yung uod sa sibuyas. Yung itlog ng paru-paro, yung iitlog niya sana na magiging uod, hindi na yon mangyayari. So nauunahan na natin na patayin yung paru-paro na maglalagay dyan ng uod. Ganon, kaya sa gabi mga ka-agri, kasi pag umaga walang paru-paro dyan. Ang mga paru-paro, mga moth mga ka-agri, hindi yun talaga paru-paro, mga moth ang tawag doon. So uod yun na peste na kumakain sa mga pananim nating gulay. Yun yung mga mababalbon na mayroong parang powder mga ka-agri. Ayan, magkaiba yun, yung paru-paro saka yung moth. Pero parehas silang lumilipad, magkamukha lang sila. So ngayon mga ka-agri, pag kinontrol natin yan, sa gabi kasi, nocturnal kasi mga yan, ibig sabihin sa gabi sila lumalabas. So ayun, pag kinontrol natin yung paru-paro, mamatay siya. Saka sa gabi, pagka nag-spray tayo ng ganito, mas itong brudan saka yung Taiwanese nga na to, mas epektibo siya. Kasi nga nakalabas nga yung mga uod sa gabi. So
tuwing gabi mga ka-agri, mag-i-spray na tayo pag may nakita tayong uod na ganyan hanggang sa kuminis yung sibuyas natin. Tuwing gabi yan mga ka-agri, huwag kayong maglalampas hanggang siguro kahit mga 1 week lang kayong tuloy-tuloy. Kasi yung sibuyas wala namang problema dyan, kahit araw-araw kayo mag-spray yan, kahit magat hapon nga, hindi walang problema dyan. Tuwing gabi na lang para nakokontrol natin yung paru-paro nga, saka nababawasan din natin yung uod. Kung mayroong yung mga nakalabas na uod, mapapatay talaga yan. Saka paligo mga ka-agri ha. Paligo, huwag kayong magtitipid sa may lason at saka sa may spray ninyo. Paliguan ninyo, yung mabagal lang yung lakad ng power spray, saka talagang naliligo yung, hindi naman yung ligong-ligo, yung tama lang mga ka-agri. Kapag ang gamit nyo naman yung 16 liters mga ka-agri, dapat mas maganda, lagyan nyo siya ng 2 takip ng Brodan. Tapos medyo mas mabagal siya mga ka-agri kasi mas ilang butas lang kasi yung sprayer na yung rechargeable na sprayer mga ka-agri, medyo mahina kasi yun, kaya mas mabagal yung pag-spray nyo. Mas maganda mga ka-agri kung mayroon kayong power spray, yung knapsack na power spray mga ka-agri, yung 25 liters. Yun mga ka-agri, ganun lang para makontrol natin yung uod. Ganyan lang, hindi naman tayo mga ka-agri, hindi naman tayo masyadong eksperto, hindi naman natin nasasabi na eksperto talaga tayo sa pagkontrol ng uod, pero pinapakita ko lang yung epektibo na nakita nyo naman mga ka-agri, epektibo naman talaga yung ginamit ko na yan. Pero hindi rin naman natin laging ginagamit yan, dapat meron din tayong pangsalit katulad ng yung Metomil, katulad ng Scorpio, Lanet, yung mga Metomil. Sasamahan natin siya ngayon ng Selecron mga ka-agri, malakas din yan, yung Selecron. Sasama natin sa may Scorpio o Lanet. Tapos sasamahan na rin natin ng fungicide syempre. Kada spray nyo mga ka-agri, maglagay na kayo ng fungicide. Para maganda yung hindi na siya magkakapunggos din. Pagka na-spray nyo, isasalit nyo ulit yung isa na naman, yung dati nyong gamot. Ganon, pwede nyo salitan ulit ng iba. Halimbawa, Yobal sa Kapenant, kung hindi naman Binebia, yung mga yan, malalakas yung mga yan mga ka-agri. Hahaluan nyo na lang siya ng powder. Nasa inyo na kung anong powder na insecticide yung gagamitin nyo. Pwedeng Cartap, kahit anong klase ng Cartap mga ka-agri. Maraming klase ng Cartap. May mga, basta mga ka-agri, may mga Cartap na may AA na Cartap. Cartap hydrochloride mga ka-agri. Para hindi naman na-immune yung laso na yung uod kapag ini-spray natin dyan. Hindi yun na lang yung ginagamit natin. Minsan kasi na-immune na rin mga ka-agri. Ayan. So nakita nyo naman, epektibo mga ka-agri. Kaya bali, itinuturo ko na rin sa inyo para kahit papano nakokontrol din natin. Ikalawa mga ka-agri, mas maganda kukutuhan nyo rin yung halaman ninyo. Kumbaga alisin nyo yung mga kung may nakita kayo may nagkainan dyan, alisan na ninyo, kunin nyo na. Alisin yung ganyan, saka nyo pisain. Huwag nyo ilalagay lang dyan, siyempre lilipat lang yung uod. Ilagay nyo sa lalagyanan, saka nyo pisain, mas maganda mga ka-agri. Kung kaya nyo sunugin nyo para mamatay yung uod na yun, para hindi na siya magiging paru-paro na mag-iitlog na naman dyan yan kapag ka naging paru-paro yun, para nakokontrol natin siya. Ayan, sana nga maging maayos yung fan natin dito mga ka-agri, yung ano tawag dito, yung mga method natin, yung mga pamamaraan natin dito sa pagsisibuyas, para naman mas ma-share ko pa sa inyo. Pag may patunay naman ako mga ka-agri, i-share ko naman talaga yun sa inyo. Kaya tutok lang kayo mga ka-agri. Ayan mga ka-agri, magtututok muna tayo sa pagpapatubig. Maraming salamat mga ka-agri.